Sige, simulan na natin. May pambungad akong tanong, para sa'yo na nakikinig. Paano kung, paano kung yung pinakamalaking banta pala sa pamumuno mo ay hindi yung mga kalaban mo o yung kakulangan na oportunidad, kundi isang tahimik lang, malalim na maling pagkaunawa sa kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng pamumuno. Kasi 'di ba marami sa atin, ginugugol natin ang buong buhay natin para umangat. Kumukuha tayo ng skills, nag-aaral ng techniques, bumubuo ng impluensya. Pero madalas, kapag andyan na yung pressure, kapag nasusubok na, doon natin nadidiscover na yung pag-usad pala na walang matibay na pundasyon sa loob. Nauwi lang yan sa pagod, sa kompromiso, o minsan tuluyang pagkawala ng direksyon. Parang umaabante ka nga, pero hindi ka sigurado kung saan ka papunta. At diyan mismo tumatama yung sentral na ideya mula sa mga materyales na pinag-uusapan natin. Ipinapakita kasi rito na ang modernong kultura ng pamumuno madalas nakatuon sa outside-in approach. Outside in. Oo. Ang mahalaga yung performance, yung bilis, yung kumpiyansa na nakikita ng lahat. Parang tinutulak tayo na maging magaling sa panlabas, pero madalas binabaliwala nito yung tanong na ano ba talaga yung nasa loob? May laman ba yung galing mo? Kaya sa ating pag-uusap ngayon, bubuksan natin yung isang ibang arkitektura ng pamumuno. Titignan natin ito hindi bilang isang posisyon na inaabot o isang hagdan na inaakyat, kundi isang responsibilidad na tapat na dinadala. Isang pamumuno na hindi minamadali, kundi sinisigurong matibay, kasi itinayo ito mula sa loob palabas. Okay, sige, unpack natin yan. Simulan natin sa unang malaking pagbabago ng pananaw. Yung idea na ang pamumuno ay stewardship. Stewardship, pangangasiwa. Oo, pangangasiwa, hindi pagmamay-ari. Ang konsepto, di ba, simple pero radikal. Anumang pinamumunuan mo, team man yan, pamilya, proyekto, kumpanya, Hindi sa'yo. hindi sa'yo. Ipinagkatiwala lang. At kapag yan ang naging lens mo, parang nag-iiba lahat eh. Tama. At may malalim na ugat yan eh. Sa Biblia may konsepto ng oikonomos. Oikonomos, ano yun? Bali, ang literal na ibig sabihin yan, household manager. Ah, okay. Manager. Oo, isipin mo ikaw yung namamahala sa isang malaking-malaking tahanan. Hawak mo lahat. Budget, tao, operations. May otoridad ka, pero Pero hindi ikaw ang may-ari. eksakto. Hindi sa'yo. Alam na alam mo na may amo ka na pag-uukulan mo ng lahat. Kaya ang sukatan mo, hindi kasikatan, kundi katapatan. Diyan pumapasok yung sinasabi sa 1 Corinthians 4.2 na ang hinahanap sa mga katiwala ay ang pagiging mapagkatiwalaan. Katapatan, hindi kasikatan. Grabe ang laking shift niyan pag na-internalize mo. Kasi kung katiwala ka lang, hindi mo na kailangang protektahan yung pangalan mo sa lahat ng oras. Hindi mo kailangan maging tama palagi. Ang trabaho mo ay maging tapat sa misyon. At para sa akin, yung pinakamalinaw at pinaka-shocking na halimbawa nito ay Alin yun? nung hinugasan ni Jesus ang paa ng mga disipulo niya. Oo, at kailangan nating bigyan ng konteksto yan para maintindihan yung bigat. Kasi sa kultura nila noon, yung paghuhugas ng paa, Trabaho ng alipin yon. trabaho ng pinakamababang alipin. Hindi yan ginagawa ng isang guro, lalo na ng isang, alam mo na, master. Pero ginawa niya. Sa isang simpleng akto, binaliktad niya ang buong konsepto ng hierarchy, ng kapangyarihan. Parang sinabi niya na sa kaharian ko, iba ang rules. Yon. Parang dito, ang tunay na kapangyarihan ay hindi sa pag-upo sa pinakamataas na pwesto para pagsilbihan ka. Ang tunay na kapangyarihan ay nasa pagluluhod para maglingkod. Gusto ko yan. At para makapaglingkod ng tapat at may ganong klaseng paninindigan, kailangan ng matibay na pundasyon, di ba? Hindi pwedeng hangin lang. Dito ngayon pumapasok yung isang framework mula sa mga materyales na talagang tumatak sa akin. Yung idea ng backbone at horizon. Oo. Yan. Yan yung parang divine architecture ng isang leader, di ba? Divine architecture. Sige, i-unpack natin yan. Yung backbone, ano ba yan?
Paninindigan, ganun ba? Exactly, paninindigan, yung conviction mo. Ito yung tibay, yung lakas ng loob na kahit mahirap, kahit may pressure, mananatili kang tapat. Okay, so yan yung nagpapatuyo sa yung tuwid kapag hinihila ka sa iba't ibang direksyon. Oo, tapos yung horizon naman. Yan yung vision, yung direksyon. Yun na nga, ang kalinawan ng direksyon, ang kakayahang makita yung layunin sa kabila ng kasalukuyang gulo. Alam mo yung framework na yan, backbone at horizon, parang biglang nagkapangalan yung dalawang klase ng leader na nakikita natin palagi. Ano yon? Yung leader na puro backbone. Matigas, matapang, pero paikot-ikot lang yung team kasi walang malinaw na pupuntahan. Nasasayang yung tapang. Oo, tapang na walang direksyon. Tapos sa kabilang dulo naman, yung leader na puro horizon. Visionary. Ang gaganda ng pangarap. Pero sa unang sign ng pressure, Bumabagsak. biglang nagbabago ng plano. Nang iiwan sa ere. Dito natin nakikita kung bakit kailangan pareho. Eksakto. Kasi ang tapang na walang direksyon, nagiging katigasan lang ng ulo. At yung direksyon na walang tapang, natutunaw lang yan, nagiging pangarap na lang. Sige, magbigay tayo ng mga halimbawa para mas maging konkreto. Para sa backbone, si Daniel. Si Daniel. Oo. Isipin mo no, nasa foreign land ka, high-ranking government official. Tapos biglang may batas ang hari, isang political trap na bawal manalangin sa Diyos mo. Ang parusa, kamatayan. Sa kulungan ng mga leon pa. Oo, ang dali sana sabihin, sige, sa isip na lang ako mananalangin. Para safe. Pragmatic yun, di ba? Pero hindi. Hindi niya ginawa. Binuksan pa rin niya ang bintana niya na nakaharap sa Jerusalem at nanalangin, kitang-kita ng lahat. Hindi yan katigasan ng ulo, yan ay backbone. Malinaw sa kanya kung sino ang tunay niyang boss. Napakagandang halimbawa niyan. At para naman sa horizon, si Abraham. Si Abraham. Iniwan niya ang bayan niya, mga kamag-anak niya, lahat ng pamilyar sa kanya, nang hindi niya alam kung saan siya eksaktong pupunta. Walang Waze, walang Google Maps. Wala, ang tanging hawak niya ay isang pangako mula sa Diyos. Nagtiwala siya sa tumawag sa kanya kahit hindi pa niya nakikita ang buong mapa. Yan ang horizon. Wow! At kung pagsasamahin natin yung dalawa, si Jesus ang perpektong modelo. Meron siyang matibay na backbone, nanindigan sa katotohanan, laban sa mga pariseyo, sa tukso. Tapos kasabay nito. May malinaw siyang horizon. Bawat hakbang niya patungo sa krus. Yun ang layunin. Hindi siya natanag at hindi siya naligaw. Okay, so malinaw. Kailangan ng backbone at horizon. Ang tanong ngayon ay paano? Paano nabubuo yung ganitong klaseng leader? Saan to nagsisimula? Kasi parang ang taas ng standard. At dito pumapasok yung isa pang radical na ideya. Ang pamumuno ayon sa disenyo ng Diyos. Hindi ito nagsisimula sa ambisyon ng tao. Hindi. Hindi. Nagsisimula ito sa inisyatibo ng Diyos. Paulit-ulit yung pattern sa Biblia. God initiates, leaders respond. Ang pagtawag hindi yan isang bagay na ina-applyan mo na parang trabaho. Isa siyang imbitasyon. Oo, isang imbitasyon na tinutugunan mo. Teka, ang interesante niyan. Kasi kung ang Diyos ang nagsisimula, ibig sabihin hindi ito para sa mga qualified lang. Eksakto. So this raises an important question. Paano kung hindi ka pahanda? Paano kung pakiramdam mo kulang na kulang ka? At dyan nagiging malinaw yung disenyo. Kasi ipinapakita ng mga halimbawa na ang pagtawag ay halos laging nauuna bago pa man dumating yung pakiramdam ng kahandaan. Kunin natin si Moses. Siya ay tinawag habang anong ginagawa niya? Nag-aalaga lang ng tupa sa diserto. Nasa gitna ng wala. Oo. Isipin mo, dati siyang prinsipe ng Ehipto, ngayon takas na siya. Isang pastol? Nasa pinaka-ordinaryo at tahimik na yugto siya ng buhay niya nang dumating yung divine interruption. Yung nagliliyab na puno. At yung tugon ni Moses, di ba parang checklist yan ng imposter syndrome? Total. Sunod-sunod ang mga dahilan niya. Una, sino ako para gawin ito? Duda sa identity. Pangalawa, hindi nila ako paniniwalaan. Duda sa credibility. Tama. Tapos, mahina akong magsalita. Duda sa kakayahan. Ito yung mga eksaktong pagdubuda na nararamdaman natin, di ba? Oo.
Tinitingnan niya yung sarili niyang kakulangan. At dito crucial yung sagot ng Diyos eh. Anong sabi niya? Sa lahat ng tanong ni Moses, hindi sinabi ng Diyos na huwag kang mag-alala Moses, magaling ka, kaya mo yan. Hindi. Hindi. Ang sagot niya ay laging nakasentro sa kanya. Sasamahan kita, ako ang magsasabi sa iyo ng sasabihin mo, ang pundasyon ng pagtawag, hindi yung kakayahan ng tinawag, kundi yung presensya ng tumatawag. Game changer yun? Oo, yung takot at pag-alinlangan, hindi pala yung diskwalifikasyon. Sa halip, paalala yon kung saan tayo dapat umasa. Ang pagtawag, nauuna sa kalinawan. Ang hinihingi lang yung unang hakbang ng pagsunod. Yun. At dito na naguugnay ang lahat, di ba? Kung ang Diyos ang nagsisimula at ang presensya niya ang pundasyon, ibig sabihin ang focus ng paghubog dapat iba. Hindi sa panlabas, kundi sa panloob. Madalas kasi, ang una nating tinitingnan yung kapasidad, yung resume, yung skills, yung galing. Pero sa ekonomiya ng Diyos, Nauuna ang character. oo, ang katapatan sa maliliit na bagay, yun ang naghahanda sa iyo para sa mas malalaking responsibilidad. Sabi nga sa Luke 16:10, ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay, Ay mapagkakatiwala din sa malaking bagay. si Joseph. Si Joseph, classic example. Naging tapat siya bilang katiwala sa bahay ni Potiphar, isang posisyon na may responsibilidad, pero ang mas matindi, Sa kulungan. sa kulungan. Sa lugar na walang nakakakita, walang pumapalakpak, at parang kinalimutan na siya ng lahat. Yung karakter niya doon sinubok at napatunayan. Doon sa dark room na yon, nahubog yung paninindigan niya. Bago pa man siya pagkatiwalaan sa buong Ehipto. Eksaktong kabaliktaran niya ni Haring Saul. Si Saul. Sa simula, nasa kanya na ang lahat ng panlabas na katangian, di ba? Matangkad, magandang lalaki, mula sa tamang pamilya. Perfect resume. May kakayahan siya. May kakayahan siya, pero kulang sa paninindigan at higit sa lahat, sa simpleng pagsunod. Oo, nung dumating yung pressure sa pakikipaglaban sa mga Filisteo, imbes na maghintay, Natakot siya sa opinyon ng tao, gumawa ng sariling desisyon, gumuho yung pundasyon niya kasi nakasalalay lang ito sa skills at sa approval ng iba. at ito ang mismong punto ng talinghaga ni Jesus sa Matthew 7, yung dalawang bahay. Yung sa bato at sa buhangin. Oo, at mahalagang tandaan, parehong maganda tingnan ang mga bahay hanggat walang bagyo. Pero ang bagyo sa buhay at pamumuno, hindi yan opsyon. Katiyakan yan. Darating at darating ang mga pagsubok. At inilalantag ng mga bagyong yan kung ano talaga ang pundasyon ng isang leader, no? Yun, ito ba ay pagsunod sa salita ng Diyos, yung bato? O galing, talento at popularidad lang, yung buhangin? Ang pamumuno na itinayo sa Diyos ay hindi stormproof. Kundi storm resilient. Anong ibig sabihin nun? Hindi ibig sabihin na hindi ka tatamaan ng bagyo. Sa halip, may kakayahang kang manatiling nakatayo sa gitna ng pinakamalakas na unos. Nung nabasa ko ulit yan, alam mo yung unang pumasok sa isip ko? Hindi yung malalaking krisis, Ano? yung mga araw-araw na bagyo, yung pressure mula sa boss, yung simpleng tukso na mag-cut ng corners, yung desisyon kung magiging tapat ka ba kahit walang nakatingin. Totoo? Doon pala talaga nasusubok kung ano ang pundasyon mo, hindi lang sa malalaking event. Totoo kasi ang katapatan ay hindi isang malaking desisyon na ginagawa mo isang beses. Hindi. Koleksyon siya ng libu-libong maliliit na desisyon na ginagawa mo araw-araw, lalo na kapag walang nakatingin. At yung mga maliliit na desisyong yun, Yun ang unti-unting nagpapatibay ng backbone. yun na nga. So, habang tinatapos natin ang ating pagtalakay, ang malinaw na larawan ng pamumuno, hindi pala siya isang hagdanan na inaakyat para sa katayuan, Hindi. kundi isang pundasyon na matyagang itinatayo mula sa loob. Hindi ito tungkol sa kung gaano kabilis kang umangat. Kundi kung gaano kalalim ang iyong mga ugat. Tama. Isang arkitektura na may backbone ng paninindigan na hinubog ng katapatan sa maliliit na bagay. At isang horizon ng direksyon na nililinaw ng pagtugon sa tawag ng Diyos. Kahit hindi pa buo ang mga detalye. Kahit hindi pa. Ito ay pamumuno bilang pangangasiwa.
Na ang sukatan, hindi ang resulta o ang palakpak ng tao. Kundi ang katapatan. Ang katapatan sa nag-iisang tumawag sa'yo. At para sa iyo na nakikinig, iiwan namin tong isang kaisipan. Kung ang tunay na sukat pala ng pamumuno ay hindi yung taas na naabot mo, kundi yung bigat na tapat mong pinapasan, ano kayang responsibilidad na ipinagkatiwala sa'yo ngayon? Na baka iniiwasan mo? Na baka yun pala mismo. Na baka yun pala mismo ang magiging pundasyon. Ang mismong pundasyon ng pamumuno mo bukas.